Sila ang espada ng Pilipinas mula sa laot. Kung nasaan ang pinakamatitinding labanan, naroon din sila. Sakay ng kanilang amphibious vehicle, mabilis at buong lakas silang sumasalakay para durugin ang mga kalaban ng Pilipinas. Sila ang the few, the proud, the Philippine Marines. Ang Philippine Marines ay isa sa pinakabeteranong unit sa pakikidigma hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Mula nang ito'y may tatag, tuloy-tuloy na itong nakikipaglaban. Ngunit paano nga ba sila nagsimula? Noong 1950, ang Pilipinas ay naharap sa iba't ibang panganib mula sa mga komunistang grupo, mga bandido, smugglers at marami pang iba. Ngunit dahil sa napakahabang coastline at napakaraming katubigan ng Pilipinas, hindi sapat ang army at ang kapulisan para pangalagaan ang bansa. Kailangan ng isang espesyalisadong unit na gaganap sa trabahong ito. Sa pamumuno ni dating Pangulo Elpidio Quirino, isinilang ang panibagong unit ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang Philippine Marines. Ang Philippine Marines ay itinatag para sa isang layunin: ang magsagawa ng mabilisan ngunit napakatinding pagsalakay mula sa katubigan para durugin ang mga kalaban ng bansa. Dahil sa tindi ng training at misyon ng mga Marines, tanging mga volunteer lamang ang pinahihintulutang sumali dito. Isang Filipino na graduate ng PMA at ng Armored Tactics sa USA ang naging unang commanding officer ng mga Marines. Siya si Lieutenant Senior Grade Manuel Gomez. Si Lieutenant Junior Grade Gregorio Lim naman ang kinikilalang Father of Philippine Marines dahil sa kanyang pagbuo ng pinakaunang Marine Company, ang Alpha Company. Ang Alpha Company ng Philippine Marines ay unang binubuo ng mga sundalong Filipino na veterano ng World War II. Agarang dadaan ang mga marinong ito sa baptism of fire. Noong dekada 50, ang mga Marines ay may kipagbakbakan ng walang patid laban sa mga Huk. Ang mga Huk ay mga dating Filipinong gerilya noong World War II at kinalaunang naging mga komunista. Ang mga veteranong mandirigma na ito ay magiging mahigpit na kalaban ng mga Marines. Bukod sa mga komunista, ang mga Marines ay pinadala din sa Mindanao lalo na sa Sulu Archipelago para labanan naman ang mga pirata at smuggler sa rehiyon. Mula sa pagkakaroon lamang ng isang company, unti-unting lumaki ang Philippine Marines para magampanan nito ang napakaraming panganib na hinaharap ng Pilipinas. Sa pagpasok ng dekada 70, mayroon na itong 4 na company at iba pang specialized unit para palakasin ito. Gayunpaman, kasabay ng paglaki nito, lumalaki din ang responsibilidad ng mga Marines. Noong 1971, inokupa ng Philippine Marines ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ito ang pinakaunang operasyon ng mga Filipinong Marines para itaguyod ang soberanya ng Pilipinas. Dahil sa sobrang layo ng mga islang ito, matinding hirap ang dinanas ng mga Filipinong Marines mula sa mga bagyo, kawalan ng supply at matinding kalungkutan. Sa pagpasok ng 1973, nasubok ang tikas ng mga Marines sa kanilang sunod-sunod na operasyon sa Sulu at Basilan laban sa mga Muslim separatist group. Matitinding bakbakan ang naganap kung saan napakaraming buhay ang nasayang. Sa kabila ng malalagim na labanan, matagumpay ang mga Marines na talunin ang mga rebelde at kanilang naibalik ang kontrol ng pamahalaan sa Sulu at Basilan. Nang sumunod na dekada 1980s, muling naharap sa panganib ang Pilipinas dahil sa paglala ng communist insurgency sa katauhan ng New People's Army. Noong 1983, habang abala ang Pilipinas sa mga kaganapan sa politika, isang malaking labanan na pala ang nagaganap sa Mindanao. Isang malawakang opensiba ang isinagawa ng pamahalaan laban sa mga komunistang NPA. Tumagal ang bakbakang ito ng 3 buwan kung saan 7 probinsya ang nadamay. Ang frontline ng labanang ito ay may habang 700 kilometers mula sa Davao del Norte hanggang Surigao del Sur. Nagtagumpay ang pwersang Filipino na kinabibilangan ng mga Marines ng kanilang madurog ang main regular guerrilla unit ng New People's Army. Noong People Power Revolution, pinadala din ang Philippine Marines sa Maynila para naman salakayin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame kung saan nagkakampo si Enrile at Ramos. Pinadala sila dito para wakasan na ang mga protesta. Gayunpaman, nang sila ay makarating sa EDSA,
Sila ay sinalubong ng libo-libong ordinaryong mamamayan. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng mga Marines ang kanilang matinding disiplina at ang kanilang kahanga-hangang katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin, ang protektahan ang mga mamamayang Filipino. Hindi sila nagpaputok ni isang beses at mapayapang bumalik ang mga Marines sa Fort Bonifacio. Dahil sa ginawang ito ng mga Marines, nanatiling bloodless ang revolusyon ng 1986. Sa pag-upo ng bagong pamahalaan, napakalaki din ng naging tungkulin ng Philippine Marines para panatilihin ang kapayapaan sa Pilipinas. Mula 1987 hanggang 1989, ilang serye ng mga kudeta at rebelyon ang dinanas ng pamahalaan. Isa na dito ang 1987 kudeta. Noong August 28, 1987, isang rebelyon ang pinasimulan ni Colonel Gregorio Honasan. Sabay-sabay na sinalakay ng mga rebelding sundalo na ito ang Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, mga istasyon ng telebisyon at marami pang ibang target sa mga probinsya. Gayunpaman, ang rebelyong ito ay dinurog ng mga battle-hardened na Philippine Marines. Makalipas silang talunin ng mga Marines sa battlefield, napilitan ang mga rebelde na makipag-usap uli sa pamahalaan at natapos ito sa isang negosasyon. Sa pagpasok ng 1990s, isang panibagong uri ng mga kalaban at panganib ang kakaharapin ng mga Marines. Ito ang mga bandidong grupo sa Mindanao. Naghasik ng lagim ang mga bandidong grupong ito sa pamamagitan ng serye ng pangidnap, pagpatay at panggugulo sa mga sibilyan. Para ibalik ang kapayapaan, inatasan ng pamahalaan ng Philippine Marines na habulin ang mga bandido at suyurin ang kanilang mga pinagtataguan. Makalipas ang halos 2 dekadang walang patid na manhunt ng mga Marines kasama ng iba pang ahensya ng pamahalaan, kanilang nilansag ang power base ng mga bandidong grupo at lubos itong napahina. Sa pagpasok ng ikalawang dekada ng 21st century, ang lakas ng Philippine Marines ay muling madadaan sa pinakamatindi nitong pagsubok. Ito ang Siege of Marawi noong May 2017. Kinubkob ng mga teroristang grupo ang lungsod ng Marawi kung saan napakarami ang kanilang pinaslang at pinagmalupitan. Para mabawi ang lungsod at mailigtas ang mga naninirahan dito, pinalibutan ng hukbong Filipino kabilang na ang mga Marines ang lungsod ng Marawi. Tumagal ang bakbakan sa Marawi ng 5 buwan kung saan hindi bababa sa 1,200 na mga Filipino ang nasawi. Nabawi naman ng government forces ang lungsod noong October 2017. Sa kasalukuyan, ang Philippine Marines ay nahaharap sa isang napakalaking hamon. Ito ang pagtaguyod ng ating soberanya sa Ayungin Shoal. 12 Marines ang parating naroon sa kinakalawang na BRP Sierra Madre para igiit ang ating pagmamayari sa Ayungin. Tumatagal ang kanilang pananatili dito ng 5 buwan kung saan kanilang tinitiis ang panganib ng dagat at matinding kalungkutan. Sa kasamaang palad, lalo pang humirap ang sitwasyon ng mga Marines sa BRP Sierra Madre dahil sa mga panggigipit ng mga Chinese. Makalipas ang higit 74 na taon, ang Philippine Marines ay nag-evolve mula sa isang company lamang noong 1950 patungo sa isang tunay na makapangyarihang fighting force sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon na itong 4 na brigada na binubuo ng tig-3 batalyon. Bukod dito, mayroon na rin itong sariling 4th Second Group, Artillery, Armored Battalion, Scout Snipers at marami pang iba't ibang mga support unit. Bilang bahagi ng pinalakas na Philippine Marines, inarmasan din sila ng BrahMos missile system, isang medium-range supersonic cruise missile bilang pandepensa sa mga barkong maaari nilang makabakbakan. Sa kasalukuyan, mayroong 10,000 miyembro ang Philippine Marines na handang ipagtanggol ang Pilipinas. Napakarami pang detalye sa kwento ng Philippine Marines ang hindi natin napag-usapan. Kung mayroon kayong karagdagang impormasyon, maaari nyo itong ilagay sa ating comment section. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating pag-aralan ang kasaysayan.